Yung eroplano lang to eh, ano, nandun na tayo agad eh. Ay, this is the life. So may ano talaga, may delay talaga, no matter what. So handle lang natin with calm and patience, and you know, kung galit sila, di ba galit sila, di ba? Pumasok na naman tayo dito sa mga work natin, like the mga industries, sa mga pagta-tracking. Hindi naman dahil sa ano, love natin yung work natin. At the same time, pumasok lang kayo para sa pamilya at sa Hello mga Lods, welcome to my channel, ang inyong Pinoy Rider dito sa Canada. At naghahanda tayo ngayon, papunta ulit tayo sa ating same route sa West Virginia, Kentucky and Ohio. Ngayon may konting delayed kasi kahapon hindi ko na video, naubusan ako ng oras papunta dito, 20 minutes na lang. Hindi naman nila pwedeng sabihin sa akin na i-off duty tapos personal conveyance. Buti na lang dito, ang kagandahan dito may driver na pumick up sa akin. Siyang nag-drive papunta ako pabalik dito sa yard. And yun ang kagandahan. Hindi ako na-delayed kasi ang route ko this week, overnight lang ako, papunta ako sa state. So ang bukas, hindi ko pa alam ang setup kasi sabi nila sa akin alas 4. Pero ngayon delayed daw ng 3 hours. Minessage ako. So yan. Hintayin natin yung load natin. So nag-message yung manager ko doon sa warehouse kung anong oras ma-pick up yung trailer kasi delayed tayo for sure. Kasi ang supposed to be na ang oras na kung hindi ako na-delayed kagabi 11 sana, nandito sana ako nung 7 or 8:30 ng gabi, tapos alis sana ako ngayon ng umaga, kanilang umaga ng 11, tapos same process 8 PM din ng kinabukasan ng Thursday. Pero ngayon kasi delayed tayo, alas 2 AM na ako nakauwi kagabi kasi nintay ko pa yung mag-drive sa akin itong truck pabalik dito sa yard. Ngayon sabi sa akin 5:30. So hintayin natin yung papers natin at saka trailer kung kailan Saka shoutout nga pala sa mga Pilipino na dumating. Napanood ko sa video ni Lakay Tracker. At saka shoutout sa inyo, welcome to Canada. And marami na tayo dito for sure na Pinoy tracker dito sa Canada. And shoutout din sa inyo sa Kaloy Rivera, lagi kitang pinapanood. Si Marco, Pinoy tracker, parang ikaw na ata yung ang mata dito sa tracker ng Canada. And si Lakay, si Manlalakbay, sino pa? Yan yung mga vloggers dito sa Canada. Shoutout sa inyo. And kay Marco Buchanan, subscribe. Magbigay ng subscriber, mga viewers. Ginagawa ko tong video na to para sa mga kagaya ko na family oriented talaga. Family matters. So kasi sa tagal ko na dito,
Na 2 years pa lang pala ako na nag-driver dito since 2022 ng August. Yun yung start ng driving ko sa company na GZL. And then ito pala yung pangatlo kong what do you call this, company. So second, Bison, shoutout sa mga Pinoy Bison dyan dito sa Canada. And ito, rider. Pangatlo, may purpose ako dito kasi may purpose ako na pinili ko tong company na to dahil sa situation ko. So long story na yon. So sa ibang video na natin i-express kung i-story ko yung bakit ito yung pinili ko. So ngayon, sabi ng dispatch, hang it tight. Mag-kon muna daw ako, maghintay. Tsaka itong truck na to, hindi to permanent na truck po muna kasi wala siyang fridge. Hindi ko pa sinet up ng mga gamit nila kasi sa March daw may bibigay daw sa akin na bagong truck. So abangan natin yon. So ngayon, route natin ulit, West Virginia, Kentucky, and Ohio. At saka, hindi ko pa kabisado to kasi hindi ko pa maano yung heater nito, yung back heater niya. Kasi nilalamig ako. Hindi siya short stop tong bakit kaya? Kaya hinahanap ko kanina pa. Kaya yun, abangan nyo lagi po yung video ko. For sure, sunod-sunod na to this year. Sa susunod pa. Abangan nyo na lang lagi yung video ko and subscribe po. And share and like. Kung may comment kayo below. Kung comment kayo, leave it below. Comment below. Ano ba talaga? Comment it. Tanga talaga. Ba talaga? Comment it below. Para kung sakaling may mga tips tayo na gusto nyo malaman or i-share ko sa inyo. Kaya yun, abangan nyo lagi. At shoutout talaga sa inyo mga Pinoy Tracker dito sa Canada. I'm so proud na marami na tayo dito. Sa mga vloggers dyan na lagi kong pinapanood. Lagi. Kaya, bakit naman? Sa akin din. Kakabigay lang sa atin yung instruction at saka palabas lang pa lang tayo dito sa yard. Hindi ko alam kung anong oras tayo makakarating doon. We go to a party and everyone turns to see this beautiful lady who's walking around with me. And then she asks me, do you feel alright? And I say yes, I feel wonderful tonight.
tayo ng next. Yung Katongga ay nabutan tayo ng closing ng changeover. Yun. Yes, sir. What you got? Auto parts for Honda. Where you go? Going for Eleanor, West Virginia, and Maysville, Kentucky, and Mount Sterling, Ohio. Give me a second. Yes, sir. That's it. Okay, thank you, sir. Yeah, ganun lang kabilis. Pero may mabilis pa doon kasi dapat So ayun na nga mga katropa, nandito na tayo sa West Virginia. So naka sleeper berth na tayo. Ang plan ko bukas kasi 7 AM sila nagbubukas. Mag-crawl muna ako hanggang mag-load. Tapos balik ako dito sa spot ko na nagtigilan dito sa customer kasi paghintayin ko pa yon, ang reset ko kasi dito hanggang ang alas 4 na ngayon ng AM. Ang reset ko doon 1 PM pa. So yun na lang kasi wala na-delay tayo kanina. So yung Detroit to West Virginia 5 hours and 47 minutes ang drive. Kaya yun, kaya na-delayed tayo. Ayun talaga. So yun, magpahinga muna ako and kita-kits tayo bukas. Shoo! Sheesh! Yes! Yan, good afternoon. Nagbabalik ulit si Pinoy Rider. At saka ngayon kakagising lang natin and shoutout nga pala sa ito TPR, Toronto Pinoy Rider. Shoutout sa inyo mga riders dyan. Sa mga member, sila Chris, yung mga Lakay Trackers, Lakay Rider. Shoutout sa inyo. Hindi ko na kayo isa-isahin kasi marami tayo. Basta Lakay Rider, shoutout sa inyo. At ngayon, kakagising lang natin and afternoon na 12:34 na lang hapon, tanghali. May pa ako. Ilan pa?
Yun, may 1 hour and 5 minutes pa ako bago ako makapag-reset. Ay. So yun, hindi ko alam kung papayagan tayo na mag-stay muna doon mamaya. Tsaka pupuntahan ko lang ngayon sa docking nila, sa receiving, kung pwede akong mag-load. Mag-crawl na lang ako, hindi ko na lang to ibibilisan kasi baka mag-change siya ng driving, mag-violation pa tayo. So yun, shoutout sa inyo. Ayos ba tayo dyan? Ako hindi ang lamig. Tsaka kailangan ko ng energy, kaya maglakad-lakad na ako ngayon. So yun, abangan nyo tayo sa labas. At magpunta muna ako ng receiving, then tignan natin kung anong setup natin ngayon. Tapos tumawag ako ng dispatch kung anong setup ngayon. Ay. Kasi di ba overnight lang sana ako, dapat makauwi ako ng Canada ngayon. So yun, abangan nyo guys. Loadan na tayo ngayon. Ang problema, hinihintay ko pa yung ng reset ko. Tumawag na yung dispatch. Ito yung hindi ko maintindihan sa mga dispatch. Dapat nagbibigay sila ng note sa yung panggabi sa umaga. Hindi nila alam kasi tinatanong nila kung bakit late ako. Sabi ko delayed ako, anong magagawa ko? And ganon. Tapos tinatanong nila kung anong ETA ko. Sinabi ko na nga sa gabi, kaninang gabi na alas 4 yung arrival ko dito. So kung alas 4, dapat nag-note na sila 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Mga 2 PM yung ko. Mali nga ako ng calculation ko kagabi kasi kala ko 1 PM. Sobrang pagod na siguro ako. So yun, tinatanong nila. Sabi ko hindi pa tapos yung reset ko. At saka hindi ko pa alam kung anong oras ang tinatanong agad sa akin yung last stop. Pang first stop ko pa lang to Ay nako, iba nila alam yun. Kayo na may pa ako dito, 11 minutes. Tapos 15 minutes pa na pre-trip. Kaya yun, sobrang delayed siya. Yun nga, sobrang itong run na to, kaya siguro walang kumukuha kasi sobrang tight yung schedule nila, yung oras. Hindi ko ma-imagine kasi kung nag-delay ka ng isang trip lang, yun, back off na yung trip mo hanggang ngayong week. So ngayon, ang ETA ko dun sa second stop alas 4 ng hapon. Tapos hindi ko pa alam kung anong oras yung third stop na mag-close sa warehouse. Kaya yun, tatawagan ko ulit mamaya kung anong setup nila kasi hindi ko to. Kasi kagabi alas 4 yung sinabi sa akin na alis ko, depart ko sa yard. Alas 8 na yung, kasi sabi sa akin yung trailer pa nandun pa sa docking nila, wala pa yung shunt na nag-pull out. Kaya yun, natagalan ako. Tapos ngayon nagra-rush sila. Sabi ko, I'm going to the flow. Kung lumang hindi na hindi yun lang. Yun lang yung bayad sa atin run nito.
Kaya yung ano na kilometers naman yun hindi naman sa per load sila Kung sa per load, lugi ka kasi kinabukasan pa yung isa sana. Dapat na ano na Leon na sobra talaga na tight yung oras sa schedule ng plan nila kasi ang binigay lang sa schedule every load 30 minutes lang. Pwede ba yun? Hindi ba nila na perspective kung may senaryo na may nauna, siyempre maghihintay ka sa maglo-load, edi ang bilis pa naman ng oras. I'm still waiting. Pag ganito pa naman na naghihintay ka, parang tagal ng oras Ayun, may 8 hours pa bago ako mag pre-trip. Yan, sobrang stress pag ganitong ang pinupush ka nila. Well, hindi naman siguro nila ako pinupush. Kaya lang sa the way silang magsalita. Nung what time you're in the last stop? Sabi ko, ha? Sabi ko naman, I'm still in the first stop. And my reset is not done yet. Sabi ko. Loading pa siya. Di ba? Magagawa natin. Hindi naman to aeroplano na pwede mong panda rin agad Yung aeroplano lang to nandun na tayo agad Ay, this is the life. So may talaga, may delay talaga no matter what. So handle lang natin with calm and patience and kung galit sila, di ba galit sila, di ba? Pumasok na naman tayo dito sa mga work natin like the mga industries, sa mga pagta-tracking, hindi naman dahil sa love natin yung work natin. At the same time pumasok lang kayo para sa pamilya at sa may pumapasok lang naman, hindi naman sila yung may-ari, di ba? So ganoon lang. Sabi ko okay. Guys, depart na tayo dito sa first stop at papunta na tayo dun sa second stop. Yan, nag-update yung dispatch natin na nag-update sila sa mga kung tatawag ba sila kung may changes sa trip natin. Ganda ng view dito parang nasa Muskoka ka. Tsaka kaya lang pangil ng tubig, hindi siya nagpo-flow, kaya stay lang yung tubig. Virginia 817 North. Yun guys, nandito ako sa Highway 53, 253. Pero ang pangit doon kasi na-pulled over tayo ng state police. Ayun nakikita nyo doon sa likod.
yan, hindi ko alam kung anong pa natin yan set up. Yeah, ngayon lang ako na-pulled over dito sa state. Hindi ko alam kung bakit. Inspection level 3 daw. Nagtaka nga ako nung pa-exit ako dito sa 253, may nag-flash sa likuran ko. Kaya yun, yeah, hopefully na wala tayong ma-violation dito, saka ma-ticket. Hello mga katropa, kamusta kayo dyan? And yeah, may yung sa nangyari kanina, tingnan natin. Yung nangyari sa akin kanina, na pull over ako ng state police, wala naman na tayong violation. Kaya lang, ay nako, ngayong araw na to, it's like a long day. Kasi nag-show up yung check engine nito. Tapos nag-engine shutdown siya. Ano nangyari. So yun, kaya sobrang stress ko ngayon. Tsaka kakarating ko lang talaga dito sa Ohio. Hindi ko na binidyo dun sa Kentucky kasi nagmamadali tayong habulin tong load natin ngayon. Kasi anong oras na? 9 na. Magte-10 ata yung last chance sa akin na mag-unload dito. Kaya inabol ko talaga. Sobrang stress. Kasi yun nga, namatayan tayo ng engine. Tapos tumawag tayo ng hindi ko rin na video yung yung nag-assist sa akin ng pulis sa may two lanes kasi yun, na-block ko yung isang lane kasi nag-engine shutdown siya. Anong tawag dito sa road dito? Parang siyang yung two lanes lang pero highway siya. Wala na ako lang isip. Lambablanko lang ako kasi sobrang stress ko na ngayon. Yun, kaya yun, kakarating ko lang talaga. And buti na lang mabilis kong nakahintay pala yung kaya mabilis yung nag-load sa akin ngayon. Kaya nag-unload na nga siya. Hopefully na tayo ngayon, makatawid tayo ng Canada ngayon kasi may hours pa tayo na ilang oras pa, 5 hours. So marami tayong oras na tumawid na hindi kagaya ng last time na naubusan tayo ng oras dito sa state. So yan, thanks God naman na wala namang nangyari na violation natin. Sabi ng officer na wala namang violation. Tapos yun nga, dumating pa dun niya. Sobrang ko talaga. Pag natataranta pa naman ako na gano'n, hindi ko na alam kung anong gagawin kasi nasa state ako at hinahabol ko pa naman yung border ko ngayon. Kasi okay lang sana kung alam ko mag-stay pa ako dito sa state. So may time pa ako. Shutdown ko na, breakdown ko na lang tong sasakyan. And yeah, ngayon dahil sa coolant dahil sa nag-refill ako ng coolant that time, baka may sensor to na hindi inayos ng mechanic. Kasi nag check engine siya bigla, nag check engine light on siya. Tapos 5 minutes engine shutdown siya dahil sa coolant. Ay nako. So yan guys, hanggang dito na lang kasi gabi na. At saka thank you sa panonood ngayon, araw na to. Alam kong sinubaybayan yung araw ko na ito. At dami kong experience na breakdown sa daan. Hindi ko lang na video. And yeah, keep safe lagi. And lagi po tayong magdasal. And i-check po lagi natin yung mga sasakyan natin para walang aberya.
Well, chinek ko naman to. Hindi ko lang kasi alam kung bakit nag-show up agad yung check engine lights niya. Baka yung vibration ng may nag-loose sa sensor niya. Sensor to kasi sabi your coolant is too low. Naka full naman to. Bago ako pumunta dito sa state, pina-check engine, pina-refill ko yon. Kasi alam kong low that time. Pero ngayon, bakit? Ay, nako. Okay. Yeah. Salamat sa panonood and subaybayan nyo po lagi yung video natin ulit. Yeah. Tingnan natin kung anong journey natin ulit sa next na trip. Sa ngayon, hindi ko pa alam. So, yan. Magpapahinga muna ako and God bless po sa inyo. And keep safe. Babush!